Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik mo muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay mga kabayan. Samahan niyo po yung likod, magkomentohan na po tayo. Umpisa na po natin, komentohan po natin mga tambay. Ito pong inilabas po ng DOJ na subpoena po. Dito raw po sa makakasuhan, dito sa maanumalyang flood control. Ang pinagtataka lang po natin mga kababayan, nasaan po ang napakaraming congressman? Lalong-lalo po yung tinatawag na tambaluslos at yung anak ng presidente na si Sandro Marcos, bakit wala pong investigasyon sa kanila? Bakit kaya? Gagamitin po ba sa impeachment? Kaya hindi ginagalaw? Umano? Komentohan po natin. Pakinggan po natin ang balita, mga kabayan. Formal nang naglabas ng subpoena ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ laban kina dating Senator Romuald Revilla Jr., Senator Jingo Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kaugnay ito ng reklamo ng plunder na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI dahil pa rin sa flood control projects anomaly. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, itinakda ang preliminary investigation sa February 2 at 12. Dagdag pa ni Martinez, hinihintay na lamang nilang makompleto ang receiving copies na natanggap na ito ng mga respondent. Kasama sa mga respondent sa reklamo, na dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Catalina Cabral, Gerard Opolencia at Henry Alcantara. Grabe na mga tambay, wala man lang pong binanggit ang NBI at ang DOJ na congressman. Lalong-lalo po ang mga kaalyado po ng binagongang Pilipinas. Ang mga kaalyado po nila, mga kababayan. Napakarami pong kaalyado niyan. 200 plus na congressman at napakarami pong congressman na kaalyado sa Bulacan. Bakit ni isa na mga representative, mga congressman sa kasulok-sulukan po ng bansa, Luzon, Visayas, Mindanao na may anomalya po ng flood control? Bakit wala man lang pong nasama? Bakit ito po? Sila Estrada. Ibig sabihin, ang mga congressman, lusot, walang anomalya ng flood control, walang mga allocable, walang insertion, katulad po ng pumuputok na balita, yung pinsan at anak, how many billions ang kanilang allocable at ang kanilang mga insertion? Hindi po ba? At natutuklasan po ang mga proyekto nilang pinagagawa ay puro po mahinang klase at may mga ghost project pa. Pero wala po sa kinakasuhan. Unbelievable. Bakit? Wala man lang ang tinatawag na tambaluslos sa kakasuhan at ang tinatawag na Sandro Marcos, anak ng Pangulo. Wala. Kaya po ang malaking tanong po natin, bakit? Bakit po hindi po kinakasuhan? Bakit? Kailangan bang gamitin sa impeachment? Para po sa numero? Hindi ma-impeach? Hindi ma-impeach ang tinatawag na bangag at bongit? Kaya hindi ginagalaw at wala pang mga investigasyon sa mga kaalyadong congressman at mga senador. Dahil alam naman po natin, yan si Estrada, yan po ay hindi pumirma po sa impeachment yan ni VP Sara. Hindi po ba? At malapit na rin po si Villanueva. At nahandyan po din sila Escudero na pinupuruhan po nila. At si Bato. Hindi po ba? Pati si Bato. Pero bukod tangi, yung mga senador na merong mga malalaking insertion, katulad po ni Risa Hontiveros, pinaputok po yan ni Katonying. Ang mga tulpo, wala po ba? Si Rapi Tulpo. At ang ibang senador, wala. Tanging si Estrada lang at si Jingoy. Tanging si Jingoy at si Villanueva lang. Unbelievable! Halatado po ito pong pinaggagawa po ng gobyerno ng binagoong Pilipinas. Talaga po yatang planado at planted po nila lahat. Scripted po talaga yata umano ang mga pinagagawa nila
mga kababayan. Wala pang katinag-tinag ang mga congressman nila. Yung mga congressman na kontraktor, wala rin katinag-tinag. Hindi po ba? Wala. Meron man sila pinapangalanan, iilan-ilan. Doon sa mga kaalyado nila, iilan-ilan. Ang karamihan po ay kontraktor, mga DPWH. At itong sinasabi po ngayon na si Bonoan, ang dating DPWH Secretary. Mga kababayan, kikilos ba si Bonoan kung walang utos ng Commander-in-Chief? Yun ang boss niya. Boss niya ang Pangulo. Di po ba? Si Bonoan, kikilos ba yan ng walang permiso? Unbelievable. Kaya nga gustong-gusto po natin maging presidente si BP Sara, mga kababayan, para po ang investigasyon ay mula po sa ulo. Mula sa ulo ang investigasyon at makukulong dapat ang mula sa ulo hanggang sa baba. Hindi po katulad ngayon. Inuuna nila ang mga kalabang politikal nila umano at tinitira nila at pinuprotektahan ng mga kakampi nila dahil may plano pa sila sa impeachment ni BP Sara sa darating na buwan. Di po ba magsasampa na naman sila? At kailangan nila ang numero, mga buhaya na congressman umano para po kay BP Sara. Hindi po ba? At kailangan din po nila dito po sa sinasabing gawa-gawang impeachment na tinatawag na bangag at bonget ng kanyang ate. Di po ba? Dahil mismo raw ang nagsampa ng unang impeachment ay abogado pa. Mga kabayan, ng asawa ang First Lady. Ibang klase. At syempre po, para po yan ay hindi po makalusot, ang impeachment ng tinatawag na bangag ay kailangan po ng malaking numero para rejectin po yan. Numero. Kaya po mga kabayan, uulit-ulitin natin. Kaya pala, walang katinag-tinag pa ang mga magnanakaw dyan sa Congress, sa House, mga kabayan, sa House of Representatives na tinatawag na Crocodile Farm ni Kiko Barsaga. Hindi po ba? Talagang napaghahalata. Halatado, mga kabayan. Pansin na pansin mo sa malawakan at systematic at sindikatong korupsyon umano. Tapos mabibilang mula sa mga daliri mo ang kinakasuhan nila. 300 plus ang mga congressman at majority kaalyado nila ang 200 plus na bumoto sa impeachment ng Vice President. Wala! Ni hindi man lang nakaisandaan na makasuhan. Walang pambihira. Wala tayong nababalita na kinasuhan. Man lang kahit na 50 congressman na kaalyado nila. Lalong-lalo sa pangunguna ng dating speaker na napakarami nagpapatotoo na hindi kikilos at hindi susunod ng mga miyembro ng House of Representatives nang walang bas-bas ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At ang isang tinatawag na batang-bata pa ay magnanakaw na raw umano. Ang anak daw po na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Yan po mga kabayan, ang komento po natin dito po sa nilabas ng DOJ at NBI na mga kinakasuhan po nila. Nakapagtataka mga kabayan. Ibang klase. Ito lang pong mga mabibilang mo sa daliri mo ang mga nagnakaw. Unbelievable. Trilyon ang nawawala at daan-daang bilyon. Pero iilan lang po ang kinakasuhan. Napakatagal na, nakalipas na 1 taon. Wala pa rin po mga congressman sa mga distrito sa Luzon, Visaya, Mindanao. Unbelievable kayo. Hindi pa kayo tamaan ng kulog at kidlat umano sa mga kahayupan ninyo umano. Hindi po ba mga kababayan? Maraming salamat po mga kababayan sa mga nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershon ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Gay at Shena.
Kingston ng Hong Kong. Kay Annie Jo, ako si Phil Am. Si Jovelyn Watanabe ng Japan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Jake Yahoo ng Maisog, California, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin mga kabayan na sana po ay magsama-sama po tayo sa ating mga panalangin ng ating buong sambayanan, tayo po at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President. Ganon din po ang dating Pangulong Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. Thank you po. At syempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo at makalabas na po siya at makauwi sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At thank you po mga kabayan sa muli at God bless po sa inyong lahat. Ingat-ingat po tayo at tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.